Hello, mic check. Okay. So, okay, this is just going to be a response to a long reply from Ano ang Totoo 4845 sa video ko about what is atheism. So, basahin po natin yung reply niya. Kung ang gusto mo ay ebidensya na magpapatunay para maniwala ka na may Diyos, ay wala kang ngang maaasahan na ganoong ebidensya. Wala daw akong maaasahan na ganoong ebidensya na magpapatunay. Dahil walang ebidensya na matatagpuan dito sa mundo para magpapatunay sa existence ng Diyos gaya ng hinihingi niyong mga atheist. Malay nating mga tao na may matalino siyang rason ang Diyos ayon sa kanya na hindi natin maabot. So meron daw rason ang Diyos na hindi natin maabot. Why? Wala tayong mahanap na evidence dito sa mundo. Wala tayong kakayang umunawa kung bakit maraming mga bagay na gusto nating mga tao na hindi lahat ay binibigay. Hindi lahat ay binibigay ng Diyos kaya ng hinihingi ninyong mga atheist na ebidensya. So wala po siyang maibibigay kasi meron siyang rason. Kasi kung lahat ng mga katanungan nating mga tao tungkol sa Diyos ay malalaman at mauunawaan nating mga tao, ano pa ang kahihigitan ng Diyos sa ating mga tao? Hindi ko to magets. Ano pa? Kung ibibigay daw lahat ng Diyos ay malalaman at maunawaan natin ng mga tao, ano pa ang kahihigitan ng Diyos sa ating mga tao? Hindi ko to gets. Sorry, paki-explain po yung tanong na yan. Ang isa sa pangunahing problema kasi sa mga atheist ay hindi nila naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng salitang naniniwala at salitang naniwala. I don't think ako po ang may pagkakamali sa pag-require ng evidence, and I don't think ako ang may kakulangan sa pag-intindi kung ano ang naniniwala at ano ang salitang naniwala. I-explain ko mamaya, pero I'll just read through. Kapag sinabi kong naniniwala ako na may Diyos, ibig sabihin ay paniniwala ko pa lamang yan. Gaya ng paniniwala mo sa isang bagay na wala pa sa'yo o bago pa mangyayari ang isang bagay na yung inaasahan na hinaharap. So I think you're talking about a faith, no? A belief in something, a strong belief in something despite evidence. That is true. We do that. I understand na there is a difference. There is a difference between believing in something because of evidence and believing in something despite evidence. So ito po, naiintindihin ko po 'yan kasi I do that from time to time, no? I believe na sinabi ko na nga doon sa video ko about atheism na I sometimes believe na lalago or magiging successful yung negosyo ko pero hindi pala, no? Hindi pala naging successful. Naniwala ako sa hinaharap na mangyayari yon pero hindi pala nangyari, or pwede ding naniwala ako na maging successful ang business ko kahit na wala akong ebidensya and naging successful talaga. Pwede din yon. And in-express ko doon sa video ko na mas mabuti pa din na at the end of the day, mas mabuti pa din na meron kang ebidensya to continue with your business kasi mas mainam pa din ang maniwala because of evidence, not despite of evidence. Kasi there will be bigger chances na totoo yung paniniwala mo. So ito po, if that's what you mean na something na hinaharap, then you're saying na you believe in something despite evidence, and I do understand that. There are people, what I like about your comment here is you don't pretend that you have evidence. Meron kasing mga theists na nagpre-pretend na meron sila talagang ebidensya, pero pag hinarap mo wala pala. Unlike you're saying here na wala, and you just have faith, you just have a belief, and that's okay. Let's discuss that. Let's move further from that kasi that's what you are. I will talk to you like you are that kind of a believer. Okay, so hindi mali na maniwala ako na may Diyos kahit na wala akong ebidensya, bagamat maaring mali o maari naman na tama ang pinaniniwalaan ko pa lamang. Exactly what I said, 'di ba, about sa example ko about business. Ang mali kapag sinabi ko sa iyo na naniniwala ako na may Diyos na ang dahilan lang kung bakit naniniwala akong may Diyos ay dahil sa muni-muni at pagtatanto ko lang. Kasi maliwanag na ang ibig sabihin ng salitang naniwala ay dahil sa aktwal na nakita mo na ang isang bagay o
o pangyayari at hindi dahil sa pagmumuni-muni o pagtatanto. Medyo di ko gets ito. Siguro, let's try to read it one more time. So, hindi mali ang maniwala. Ang mali, sabi mo dito, ang mali kapag sinabi ko sa iyo na naniwala ako na may Diyos, na ang dahilan lang kung bakit naniwala akong may Diyos ay dahil sa pagmumuni. So, you mean to say, hindi magandang rason ang maniwala gamit ang pagmuni-muni at pagtatanto. Hindi ko gets itong pagmuni-muni. Sorry, hindi ako magaling sa Tagalog. Pasensya na, pero pagmuni-muni is like thinking or pag-hypothesize or talking to yourself. Pagmuni-muni, pag think it through. Siguro yun yung ibig mo sabihin, na you've think it through, kaya naniwala ka. And para sa'yo, hindi yan mabigat na dahilan para maniwala. Kasi maliwanag na ang ibig sabihin ng salitang naniwala ay dahil sa aktwal na nakita mo na ang isang bagay o pangyayari at hindi dahil sa pagmumuni-muni o pagtatanto. Medyo di ko talaga gets. Baka pwede mong i-reward ito. Baka pwede mong i-try to make me understand more. Sa makatuwid ay isang kaululan o nonsense ang hingian o hanapan ng ebidensya nito ang atheist, ang mga tao na naniniwalang may Diyos. This is not nonsense. Ano ang totoo? Kasi eto po kasi ang what I think what's happening here is eto ha. You said that God is true. God exists. That is a claim for truth. That is not a claim for belief, no? Na maniniwala ka lang. It is a claim for truth. If you said it's something else, wala sanang problema, pero your theocracy, your theology, sinabi mo na God does exist and meron siyang reward system and meron siyang punishment. Pag gagawa ka ng mabuti, pupunta ka sa heaven. Pag gagawa ka ng masama, pupunta ka sa hell. It's as if it's going to physically happen to you or spiritually happen to you. You can use whatever term, pero it is a claim for truth. It is not a claim for belief, no? Na kagaya ng pag sinabi mo na John, merong keso sa moon. Ang moon is gawa ng keso. It is a claim for truth. It is a claim for truth at kailangan nating, there needs to be a way to falsify it. No, there needs to be a way na mafo-falsify at matitest ko kung totoo ba yung sinabi ng tao. So yun po. So if it is just a belief lang pala, and it's just a personal thing, so wala sanang nakapackage na mga other claims ng God, ng existence ng God mo. Wala sanang mapupunta sa hell and wala sanang mapupunta sa heaven. And isa na ako doon na nako-condemn sa hell kasi sabi ng libro mo, pag hindi ako naniwala, which is I am not a believer, and all the other religions who don't believe in the Christian God, mapupunta lahat sila sa hell. So, I don't know if you believe that or if you're a kind of theist na hindi naniniwala sa hell or hindi naniniwala sa heaven. I don't know what kind of theist you are, but in general, ganoon po ang believers, no? Na they actually nag-i-exist ang Diyos. And if it is a claim of truth, then we need to find some way to test it. If wala ka naman palang ebidensya, then that's my problem. Kasi ganoon po ako nakikitungo sa buhay. No, na-realize ko na ang dami ko na palang experience na na-dudupt ako, na na-scam ako. So I need to use these. No, ginamit ko yung pagka-critical and pagka-skeptical ko sa ibang bagay, hindi ko siya ginamit sa own belief ko, no? Which is matagal kong hindi tinest ang sarili kong belief kasi natatakot ako, baka kasi number one pa nga sinasabi na ng pag-believer ka, yung kapwa mo believer sasabihin sa iyo, no, don't doubt. May Bisaya term pa nga si lolo niyan sabi niya, ang mga manggialamon ay pag-saagon. So the more you ask questions, the more you will be the more daw akong iwawala. The more daw akong mawawala sa piling ng Diyos if the more I ask questions. And that's fucked up, man. I love asking questions as a kid. But yun daw nasa Bible daw yun. So it's like
it's like they don't want you to ask questions kasi yun na nga, hindi solido ang foundation niya. Wala siyang ebidensya. Sabi mo nga, walang ebidensya. Kasi kung merong evidence, welcome po sana dapat ang question. Same sa science community. You are welcome to debunk any available theories out there. For example, yung the theory of evolution by natural selection, it is still the best explanation so far of why we evolved. The fact is we evolved. It's a fact. No, it's an observable fact. Way before, marami ng scientists na nakaobserba sa fact ng evolution even before Darwin, and meron nang gumagawa ng theory. Kaso walang successful sa mga theories nila, no? Si Darwin lang ang nakagawa ng kwento na dahil pala sa natural selection kaya tayo nag-i-evolve. And that's the explanation of the natural selection. So ganoon po ang scientific community. Welcome ang lahat na mag-debunk sa theories nila. And it's a rigorous process. It's going to be peer reviewed, and ganoon po. I like their process kasi wala pong authority na magsasabi na ako ang pinaka-genius dito at ako ang tama at saka i-follow nyo ako. Hindi po ganoon sa science community. Lahat po nagtutulong-tulungan para i-debunk or ipasa itong theory na ito gamit ang proseso nila na very rigorous. So, balik tayo dito sa tawag dito. Sa comment mo. Gusto ko lang ding basahin kasi kinapi-paste ko lang din yung yung comment mo dito sa ChatGPT na Matt Dillahunty. If you go to ChatGPT and go to explore GPTs, you can look for known atheists. And you can try to debate in there, no, if you really enjoy things like this. Kasi mas magaling po ang mga kagaya nila Matt Dillahunty. Of course, AI yung makakaharap mo, pero at least you get the idea, no? You get the gist of how we respond. Hindi kasi ako magaling. So pinaste ko siya and na-realize ko na meron pala akong mga dapat i-mention sa iyo. So eto. So ang sinasabi mo ay parang ganito, walang ebidensya at okay lang yan kasi hindi natin maiintindihan ang Diyos. May rason siya kahit hindi natin alam. Yun po yung parang sinasabi mo. Ang problema dyan ay pwede rin mo ring sabihin yan sa kahit anong kwento, kahit anong paniniwala at kahit anong relihiyon. That is the main problem of what you just said. At magiging tama or magiging totoo yung religion na yun if I agree with you. No, if I agree with your reasoning na wala kang ebidensya at okay lang yan kasi hindi natin maiintindihan ang Diyos. May rason siya kahit hindi natin alam. Pwedeng gamitin yan ng Muslim at magiging totoo ang Muslim, Hindu at iba pang religions. Kaya hindi ito argumento para sa katotohanan ng Diyos. It's not in defense that your God is true. Kundi paliwanag ito kung bakit wala kang ebidensya, and that's it. Iyan ang tinatawag nating special pleading fallacy. Isang uri ng logical fallacy kung saan gumagawa ka ng exemption para sa iyong paniniwala na hindi mo ina-apply sa iba. Think of any kind of scenario sa buhay mo, no? Na no exemption sa iyo. Ginagamitan mo siya ng logical na reasoning. Pero suddenly, ginagamitan mo ng special pleading ang paniniwala mo sa Diyos using this kind of argument. So let's think of special pleading na gamitin natin sa gawin ko na i-chat ko na lang dito sa sa ChatGPT. So, nag-ask ako sa ChatGPT an example. So, special pleading, halimbawa, may curfew ang anak mo. Dapat 10 PM nasa bahay na siya. Pero isang gabi, umuwi siya ng 10:30 PM. Pinagalitan mo. Kinabukasan, ikaw ang umuwi ng 11. Kinabukasan, ikaw ang umuwi ng 11. Tapos sabi mo, ako matanda na, may trabaho ako, hindi pareho yan. So, that's your special pleading. So boom, special pleading. Bakit? Kasi gumawa ka ng special na excuse para sa sarili mo.
hindi mo sinunod ang parehong pamantayan na ipatupad mo sa iba, pwede namang may valid weak ito na weak ito na example kasi tawag doon curfew sa buhay naman natin meron naman talagang curfew ang matatanda, no? Kasi may trabaho, ganoon. Pero weak siya na halimbawa, wait, let me say, double sampling. So, nanghingi ako ng another example sa ChatGPT. So, religious exemptions in science class. Okay, a parent insists that evolution shouldn't be taught in schools because it's just a theory and not proven absolutely. They demand it to be removed or balanced with creationism because they want both sides to be heard. But there's the twist. That same parent has no problem with atomic theory, germ theory, or a theory of gravity being taught, despite all being just theories by scientific standards. This is a good example. So that is a special pleading in action. They're applying a stricter demand of evidence only to evolution because it conflicts with their religious beliefs, while accepting other scientific theories without question. Kagaya ng theory of gravity, germ theory of diseases, and atomic theory. Wala siyang problema doon kasi wala namang anything na topic doon na namimedal ang religious belief ko. Pero pagdating sa the theory of evolution, suddenly meron ka ng may kontra mo na. Sinasabi mo na it's just a theory, kailangan para mabalance ang things out, you also need to teach creationism, no? So it's a special pleading fallacy. Instead of applying consistent, it's not just illogical, it's intellectually dishonest. You see this constantly in public. My belief gets an exemption because it's mine, but logic doesn't care whose belief it is. If it can't hold up to scrutiny, it shouldn't get a free pass. So ito po yung response sa special pleading na sinasabi mo na nire-require natin ang evidence sa everyday life natin, no? Even when we go ride a tricycle, we require some sort of evidence. Tinitingnan natin kung sira-sira na ba yung tricycle, kung kaya pa ba niyang isakay ang 4 na pasahero. Mukhang hindi mukhang tagilid na yung itsura ng tricycle. Mukha bang disente yung driver, mukhang lasing yata naninigarilyo So we require different levels of evidence para mag-decide tayo na truthfully makakaabot ako from point A to point B. Going to the airport and riding an airplane, we don't just ride airplanes that's parked in the park, that's parked somewhere that's na walang tao. Hindi tayo sumasakay kahit nasabihin mo pa na no, valid na yan, legit na airport yan dyan, at saka legit na tawag doon na piloto yan. We don't. No one wants to ride some random airplane parked somewhere. Pumupunta talaga tayo sa airport, dumadaan tayo sa proseso kasi lahat ng yan is some form of evidence na lilipad ka talaga safely kasi professional yung mga nag-handle ng tickets mo. Kahit na hindi mo pa nakikita yung flight logs mismo ng eroplano kung legit ba na piloto yung piloto, alam mo kasi merong some sort of level of confidence na ibibigay sa iyo ang airport, no? Kaya ka sumasakay ng eroplano. Ganoon po. We require evidence daily. Sometimes we don't. And and we know na doon nag-a-arise ang problema, no? Ini-ignore mo ang evidence na kontra sa belief mo. For example, ang dami ng red flag sa crush mo. Umiinom and umuwi ng sobra ng late. And a lot of things. I'm just gonna be careful kasi medyo may pagkakonserbatibo ako sa relationship between careful ako dyan. Pero yun po, any kind of red flags na nakikita mo sa babae na ini-ignore mo at ginawa mo pa din siyang girlfriend, sino bang dapat sisihin doon? Ikaw na nag-decide to have a relationship with someone that has a lot of red flags. So ini-ignore mo ang ebidensya. That's a different thing. But every day we require evidence, and we know na if we don't require evidence and we decide
ura-urada, dumidecide tayo, magkakaproblema po tayo sa negosyo, sa relationship, sa safety natin, kasi we require evidence every day. Even investments, no? We demand to see the house first. Does it look good? Ito ba yung house na bibilhin ko? Mag-hire ka pa nga ng engineer at architect to check the house. If you want to buy a new car, yes, pwede mong bilhin na ikaw lang, na wala kang experience with cars. Ano ang resulta, di ba? Nas-scam ka. If you are a skeptic, you require a technician, or what you call it, a mekaniko, to look at the car and help you decide kung sakto ba yung presyo at okay ba siyang bilhin sa presyo na yon. So ganoon po, we require evidence every day, and suddenly special pleading ang Diyos mo. You don't require any, and that's a problem. That's a big problem, kasi ina-accept ko na nga kung hindi mo kayang magbigay ng scientific level na kind of evidence, okay nga lang sa akin ang arguments lang na mag-make sense sana. Arguments, hindi naman yun scientific evidence ang arguments. They're just philosophical arguments to defend that there could possibly be a God out there. It could not be the Jesus Christ that I believe in, but dyan, imposible namang wala. Pwedeng ganoon yung conversation natin, and pwede mo akong makumbinse. Kaso, so far sa pagka-atheist ko, yun po, wala pong satisfying talaga na mga naisagot. And I have already mentioned those kinds of arguments, and hindi talaga satisfying for me. Kung nasasatisfy ka, okay, but I don't, and don't force me, and wag mo akong i-blame, no? Wag ninyo akong i-blame kung hindi ako nasatisfy. So, ano pa? So, saan tayo dito? So, special pleading, no? Kung ang pinag-uusapan natin ay kung totoo ba ang Diyos, hindi sapat ang paniniwala lang. Hindi ako humihingi ng perpektong kaalaman, sabi dito sa ChatGPT. Ang hinihingi ko ay sapat na dahilan para paniwalaan na totoo ang Diyos. No, I don't need something that's perfect, and that's something that I can hold or see, something that's sapat, no? Satisfying. Ibig sabihin, ebidensya na lampas ng simpleng damdamin, tradisyon o argumento mula sa kakulangan. Wait na. May sometimes kasi hindi magaling sa Tagalog to si ChatGPT. Ibig sabihin, ebidensya na lampas sa simpleng damdamin, tradisyon o argument from ignorance. So gusto niya ng isang argumento lang na solid. No need to be very scientific sa explanation. We would love to have it, but we know you can't provide one, and it's okay. Whatever you can give us, whatever it is. Tingnan mo, kung sasabihin mo sa akin na ito yung example niya. Kung sasabihin mo sa akin na naniniwala kang may dragon sa garahe mo, at pag tinanong kita kung pwede kong makita, sasabihin mo, hindi mo siya makikita kasi invisible siya. Hindi mo rin siya madadama, at may rason siya na hindi mo maiintindihan. Yun yung same na reasoning mo kanina, di ba? Sa pagdepensa mo sa Diyos mo. Pero ito, example lang, dragon. So, hindi mo siya makikita kasi invisible yung dragon, hindi rin siya nadadama, at may rason siya na hindi mo maiintindihan. May rason siya bakit hindi siya nagpapakita. Hindi ba't parang sinasabi mong kahit ano pang sabihin mo, walang paraan para mapatunayan o mapasinungalingan ang sinasabi mo? So, you're hiding your God in a position na wala nang pwedeng mag-scrutinize. So, wala nang way for us to falsify it or for you to prove it to be true, kasi inilagay mo siya sa isang posisyon na walang pwedeng maki-check. And that's something na hindi talaga ako comfortable kasi lahat ng bagay nagiging valid. Ang dragon ay nagiging valid kasi pwede mong gamitin yung same argument na ginamit mo at magiging valid ang dragon. I don't want to live in a world na ganoon po ang kind of reasoning natin, kasi nakakatakot po. Kagaya ni Kibuloy, na alam naman natin hindi siya appointed son of God or son of God, no? Pero maraming naniniwala kasi I bet ganoon din ang reasoning power niya. Hindi mo makikita kasi hindi mo nakikita yung pag-appoint ng Diyos sa akin kasi may rason siya. 'Di ba? And now he is so powerful sa point na kaya niyang bigyan ng pera ang isang presidente na nakatira sa Davao. Ganoon po ang problema kapag ganito po inaalaw natin ang ganitong klaseng reasoning
nakakapag-produce tayo ng mga scammers, ng mga taong binibiktima ang other people. So I would want to distance myself with that kind of world, kasi eto po yung pinaka-safe. Mag-demand ka ng evidence, kasi once you do that, a lot of them will not exist anymore, no? For example, si Kibuloy, hindi siya mag-i-exist sa mundo ko, lalo na't kung lahat ng tao sa mundo ko ay magre-require ng evidence. Walang Kibuloy na mag-i-exist, kasi hindi siya mabubuhay. Nabubuhay lang siya sa mga ganitong klaseng reasoning, na wala akong ebidensya, may rason ako bakit wala akong ebidensya, and enough lang ang belief. And that's a very crazy world to live in. Kaya nga, yun na nga, no, ang daming mga gago sa Pilipinas na nagpre-pretend na there's someone else. Senior Aguila, sino pa? Ang dami, 'di ba? And I think that's it.